merong ilang milyon na nag-bow down, sumamba. Gaano pa naman na yung 4 na hindi sumamba? Pagbigyan mo na yun eh. Pero hindi. Kasi walang pakialam ang Diablo doon sa mga lumuluhod. Doon sa mga tumatalikod. Wala siyang pakialam doon. Galit ang Diablo sa mga nagpapatuloy sa pananampalataya. Oo, may pananampalataya ka nga. Para mag-escape. Pero ibang pananampalataya para manatili. Preach the word. Season or out of season, pinipol ko, kailan ako mahina, doon ako malakas. Kasi kahit may kahinaan siya, kahit nangihina siya, pinalalakas siya ng Espiritu ng Diyos. Sirain niya yung rebulto na yan. Dahil ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego at ni Daniel, ang kataas-taasang Diyos na buhay, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Yan, topic ko ngayon, when faith is in the fire. Aking topic. Pananampalataya ay, nung ang pananampalataya ay nasa apoy. Okay? Nais kong i-share. Saan ba ang faith natin? Kaya, anong gagawin mo? Kung ang pananampalataya nasa apoy. Kagaya ng 3 na magkakaibigan. Gaya ng binasa. Kaya si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Kaya dumating sa time na ang kanilang pananampalataya ay dumating sa time na sila ay literally na nasa pugon. Malaking pugon yan. Okay? At pinakuluan, pinaapuyan ng 7 beses na init. Isipin mo. Kung gaano yan kainit, 7 beses na pinakuluan, pinainitan. Yung bagong kulo lang na ininit, pag nabuhusan ka niyan, sigama nga, napaso doon sa, nadampi doon sa tambutso ni James. Lapnos eh. Ang pangit yung hita niya eh. Isang gapalad, isang palad mo. Sayang. Yung sugat eh. Ano lang yun? Dampi. Diba? Dampi lang. Eh ito, hindi to dampi. Kasi talagang inihulog. Inihulog. Kaya kung darating kagaya ng 3 ito, dumating sa time na ang pananampalataya nila wala sa kahit saang lugar. Wala sa anumang bagay. Dumating sa literal na hinihulog sila sa pugon. At hindi to tubig. Langis. Sipin mo yung pinakuluang langis. Napakatindi niyan. Yung naglagay lang sa kanila yung magtapon sa kanila, namatay. Palalaking mga kawal yun. Yung singaw pa lang, patay na agad yung nagdala sa kanila. Sa sobrang init. Pero, dumating sila na ang faith nila dinala doon sa apoy.
pero hindi nagpatinag ang kanilang pananampalataya. Amen! Hindi nalusaw ang kanilang pananampalataya. Tayo, pag namatayan, nalulusawan tayo ng pananampalataya. Kapag nagkasakit tayo, nalulusawan tayo ng pananampalataya. Pag nagkakaproblema tayo, nawawalang pananampalataya. Alam mong pinakamaganda sa panahon na ganito, doon dapat lumitaw ang pananampalataya mo sa Diyos. Kasi pagkatapos mong subukin, sabi ng James, pagkatapos mong subukin, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Yun ang kagandahan kapag dumaraan ka sa apoy ng pagsubok. Kasi sabi, ang pananampalataya, idadarang talaga yan, dadalhin talaga yan sa apoy. Karang ginto. Para malaman mo na yan ay tunay na ginto, kailangan padaanin mo sa apoy. Dahil ang tunay na ginto, pag dumaan sa apoy, doon mo makikita na siya ay tunay na ginto. Kasi kaya niya magtagal. Kasi habang siya ay nandun, pinuproseso sa heating process, sabi ko nakaraan, mas lalong kumikinang ang kanyang pagiging ginto. Tama po? Ganyan din ang pananampalataya. Kaya yun ang kagandahan kapag dumaraan ka sa mga pagsubok sa buhay, sa mga apoy ng pagsubok na halos lusawin ka ng pagsubok sa tindi, pagkatapos nun, pagpapala. Kaya lang, ang problema, kapag nasamang nalusaw yung faith mo, wala, balik ka na naman sa umpisa. Diba? Pass the test or be retested. Ganun lang yun. Hanggat hindi mo may papasa yan. Reset lang ng reset. Hanggang mag-rapture na lang. Walang pag-grow. Ang kalaban mo nga lang talaga ay hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. Amen? Kaya kung hindi mo na-overcome yung mga pagsubok na palagi na lang dumadating sa'yo at nagpapapigil sa'yo, hanggang pagtanda mo na yan. Okay? Pahihirapan ka. Kaya ito ay story ng tatlong magkakaibigan who refused to bow down to King Nebuchadnezzar. Kasi isinabatas na magpapagawa siya ng rebulto, halos sakop niya. Kalakasan ng Babylonia, halos sakop niya ang buong mundo. Okay? Sa sobrang kalakasan ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya ginawa niya, nagpagawa siya ng rebulto niya. Kasi ganyan ang mga hari. Sa kanila, Diyos sila. Kaya nagpagawa siya ng rebulto niya. At isinabatas, batas. Batas yan. Once ng isang batas, ay pinirmahan niya ng Pangulo, ng hari. Okay? Ang sino mong sumuway dyan, may kalakip na kaparusahan. Ay, Pangulo, halimbawa, maglagay ng batas na yung mga 30 pataas na wala pang asawa, ikukulong. Ay, wala kang magawa dyan. Di ba? May magawa ka ba doon? Tago-tago ka niyan. Pag-scan, ilang taong ka na, may QR code. Ilang taong ka na, kahit mo makikita. Hindi ka pipila doon sa QR code na 30 pataas, ikukulong pag wala pang asawa. Pag sinabatas yon, wala kang magawa, kundi magkasama. Atay tayo dyan. Mabuti na lang, hindi yun isa sa batas. Kasi kung hindi, puno yung kulungan. Hindi, ang sinasabi ko, kung yan ay pipirman, pahintulot yan, wala kang magawa talaga. Palit talaga yan. Susunod at susunod ka. Pero, dito mo makikita, dito nyo makikita kung papaano katindi. Hindi paninindigan Hindi paninindigan. Kung gaano ang kanilang pananampalataya
sa salita ng Diyos. Matindi itong tatlong to. Ito, apat na to, kasama si Daniel. Kaya ito yung na nagpapaalala sa atin. Di ba? Na kahit na humarap tayo sa matitinding pressure sa buhay, okay? Pag-iipit, okay? Sa buhay, napakalaki. Pagharap tayo sa napakalaking pressure. Lalo na sabi diyan, to bow down. Sabi diyan, para yumukod, tumalikod. Ito ay nagpapaalala na kahit na kaano kalaki, ka-powerful ang nagpe-pressure sa atin, we must stand alone in our faith. Doon mo maipakita ang iyong actionate sa iyong pananampalataya sa panahon na mayroong makapangyarihan ang nagpipigil sa iyong faith. Okay? Kaya kung ang ating pananampalataya dalhin sa apoy, you have to stand in your faith. Kahit pa, batas yan. Yan, batas yan. Isipin mo yan. Hindi yan kagaya ngayon na may pa-human rights. Diba? Noon, walang human rights. Pag sinabi ng hari, patayin yan, patay ka. Sinabi ng hari, ubusin yan, ubus yan. Isipin mo, kung gaano ka-powerful si Nebuchadnezzar. Eh? Kaya tignan mo yung kanilang hinaharap. Eh? Hinarap nila yung matinding galit. Eh? Yung emosyon. Hallelujah. Yung social obligation to bow to the idol. Bakit? Yung Shadrach, Meshach, at Abednego, mga official yan. Galing yan sila kasama si Daniel sa Israel, nasakop sila, kinuha sila, para magtrabaho sa Babylonia. Yung magandang buhay ni Daniel, yung apat na yan, kasi kahit na inabsorb sila ng Babylonia, ginawa silang citizen ng Babylonia. Kasi matatalino tong mga tao na to. Ngayon, nung sila ay na-captured, sila ay naging slave ng Babylon, pinakakain sila ng pagkain ng Babylonia. Pero alam mo, maganda kay Daniel, yan susunod na buwan pag-aralan si Daniel, grabe ang disiplina niya. Hindi kailanman siya tumikim ng pagkain ng mga taga-Babylonia. Kung anong pagkain niya bilang Jewish, tiniis niya yun. Ilang araw, yan ayuno, hindi siya kumakain ng pagkain ng Babylonia. Hanggang sa pagbigyan na lang siya sa kung ano yung gusto niyang pagkain. Hindi talaga siya kahit anong gawin. Kung mamamatay siya, hindi naman siya hayaan ng hari mamatay. Kaya ang gagawin ng hari, kung ano yung gusto nilang kainin, damit, o anong kultura nila, sinunod. Napakatindi ng IQ ni Daniel matindi ang IQ niya dahil kahit hari ay nagiging advisor siya ng isang hari. Kaya, ganun sila katindi itong apat na ito sa kanilang pananampalataya. Kaya, the government was even enforcing it. The devil is behind all of this defiling spirituality, seeking out converts. Sino ang nasa behind? Sino ang nasa likod nito? Ang dyablo. Tandaan natin. Ano man ang nangyayari sa panahon natin, basta laban yan sa ating pananampalataya, ang nasa likod niyan ay ang dyablo.
Okay? Government ang ginamit ng Diablo to enforce. Okay? Para puwersahin. Isipin mo, apakadaming mga tao. Okay? Halos lahat lumuhod doon sa rebulto na pinagawa. Pinag-initan pa yung apat. Di ba? Kung merong ilang milyon na nag-bow down, sumamba, gaano pa naman na yung apat na hindi sumamba? Pagbigyan mo na yun eh. Pero hindi. Kasi walang pakialam ang Diablo doon sa mga lumuluhod. Doon sa mga tumatalikod. Wala siyang pakialam doon. Galit ang Diablo sa mga nagpapatuloy sa pananampalataya. Kung ikukumpara mo ang milyon-milyon mga tao na lumuhod doon sa rebulto, bakit hindi na lang pabayaan yung apat? Pero ganun katindi ang Diablo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, nagbabow down ka sa mga idol sa mundo na ito. Ano ba ang idolatry? Bagay o tao na nakakahigit sa Diyos ay idolatry. Kahit pa asawa mo, kahit pa magulang mo, o kahit anak mo, o bahay mo, o something na mas pinahalagahan mo kaysa sa Diyos, that is idolatry. Huwag niyong kalimutan yan. Masyado kang abala sa trabaho mo. Hindi ka na nagsisimba. Idolatry yan. Wino-worship mo, nagbabow down ka dyan sa trabaho mo at doon sa boss mo sa mundo na to, kaysa sa Diyos na kataas-taasan. Hindi mo ba yun alam? Ha? Sobra kang mag-aral. Pag-aaral mo, wala ka na, hindi ka na nagsamba sa Diyos. Sinamba mo na espiritu yan eh. Alam mo ba? Espiritu yan. Nakaraan nga, nag-exhort dito si Shaira eh. Kakaramdam siya ng pagkapagod sa physical niya. Hindi yun normal. That is, tormenting spirit, burden spirit yan. Nagbibigay ng burden sa'yo. Kaya, pinag-pray ko siya, pinag-pray natin siya dyan. Na-deliver siya. Inalis ng Diyos yung burden spirit. Masyadong bagbag, masyadong pagod. Hindi ganyan ang anak ng Diyos. Stronghold yan ng kaaway. Amen? Kasi kahit na marami kang ginagawa, hindi ka dadating sa halos hindi ka naggagalaw sa pagod. No. Nagbibigay ang Diyos ng kalakasan physically sa atin. Totoo yan. Kaya ilumpasay sa doon. Hindi yun normal. Yung workaholic. Kaya nga tinawag na workaholic, walang pinagkaiba yan sa alcoholic, addict, drug addict. Walang pagkakaiba yan. Tama? Siya, addict siya sa drugs. Ikaw, addict ka sa trabaho. Hindi na yun normal. Yan ay sakit na. Okay? Na nakahigit na sa Diyos, that is idolatry. At alam naman natin, ang number one na kinamumuhian ng Diyos, ang idolatry. Tindihan natin? Kaya, ingat ka. Doon sa, diba? Ito, mother ko nagpayo sa akin ito. Ingat ka kakapuri ng mga anak mo, ng magulang mo, ng sino man. Kasi, hindi maganda. May anak ka, puri ka, wapo ka talaga ito ng anak. Ingat ka na ipagmalaki mo isang tao sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi yung kagwapuhan, bigla na lang magkakaroon ng sugat sa mukha, nawala na yung kagwapuhan, kagandahan. Totoo yan. Kagaya nung unang
Bagong-bago yung motor ko. Talaga naman, kinukumutan pa. In-stand ko. Secure na secure yung stand eh. Tumumba! Sabi ko, tumumba! Gas-gas yung head. Yupi yung... Ay, katal, hindi talaga pwede. Ito yung mamahalin mo eh. Nang higit sa Panginoon. Diba? Yung tights mo, napunta sa motor. Sabi ni Sister Cindy nung linggo, yung tights mo, yung pledge mo, yung seed faith mo, yung mission mo, napunta sa parcel. Kay Lazada, kay Shopee. Naku po. Huwag mo yung gawin. Hindi pa dumarating ang faith mo sa ganitong kalagayan, umaayaw ka na. Iniiwan mo ng ministry. Tama? Kaya ito yung nagpapaalala sa atin ngayong gabi. Hallelujah. Na kahit na i-enforce pa. Kapatid, kaya reminds us of faith that followed. Okay? Kaya si Shadrach, Meshach, at Abednego exhibit a settled, strong faith, having already made up their minds beforehand to remain devoted to God. Maganda sa sinabi niya dyan. Tulungan man kami o hindi ng Diyos, hindi kami sasamba dyan. Means, patayin mo na kami, chap-chapin mo kami, hindi kami sasamba dyan. Ganun nila inaksyonan ng kanilang pananampalataya. Grabe. Ako yung Lucica family, nung nakaraang taon, jubilee yun, yung tatay nila naghihingalo. Si tatay, si Mo, naghihingalo na sa ospital. Alam mo yung pamilya niya, wala sa ospital. Nasa simbahan. Paalam ka na, emergency. Payagan ka naman, walang problema. Pero sila yung may desisyon eh. Di ba? Tatay yun, ha? Tatay! Jubilee o conference yata yung conference, hindi Jubilee. Conference natin last year. Conference. Sabay, panahon ng conference, babalita sa iyo na patay na yung father. Pero di mo nakita na nagtakbo yan doon sa tinapos pa nilang gawain. Kaya sabi ko, yan ang faith. Nagliliwanag, nag-exhibit sa panahon na nilalagay sa apoy ang pananampalataya. Amen? Yan ang tunay na pananampalataya. Hallelujah! Yan ang pananampalataya na nakakahubog ng buhay. Yan ang pananampalataya, hallelujah, na mula sa Panginoon. Ganyan ang pananampalataya. Hindi yung pananampalataya na kapag maganda lang ang panahon, nandyan ka. Amen! Kaya sabi ni Adrian Rogers, it is one thing to have faith to escape. It's another thing to have faith to endure. Oh, may pananampalataya ka nga para mag-escape. Pero iba ang pananampalataya para manatili. Para magpatuloy. Yan ang ating hinahanap. Yan ang kailangan natin kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung iiwan ka sa paglilingkod sa Diyos. Diyan nagka-problema si Barnabas at saka si Paul. Si Barnabas siya yung nag-mentor kay Paul. Siyang nagturo lahat. Kay Pablo, paano mag-ministry? So ginagalang nirerespeto niya si Barnabas.
Nga lang, itong si Barnabas, meron siyang pamangkin na si Marcos. Yan ang sumulat ng Mark Gospel. Okay? So sa first missionary journey ni Apostle Paul, sumama sila. Kasi kasama niya, mag-partner sila ni Barnabas eh. Pinili sila ng Holy Spirit. Kaya nagka-problema, tingnan mo, nawala sa kasaysayan. Ilang book lang sa Acts mo mababasa si Barnabas. Bakit? Dahil sa kalagitnaan ng pagmimisyon, tumalikod sila. Nang iwan sila. Iniwan nila si Pablo sa panahon na ang kanilang pananampalataya ay nasa kawalan. Anong gagawin mong pag ang faith mo, wala ka? You are in pruning season. Ano yung pagpuprune? Diba? Ginugupit ka, kinakat ka. Yan ang sa ubasan, may pruning season. May paglilinis, pinuputol. Yung mga sangang hindi na nagpupunga, pinuprune ka. Baka ngayong panahon natin ngayon, sa inyo, may pruning season. Kaya ipakita mo na kahit wala kang pera, na kahit malaki ang pangangailangan mo, mananatili ka sa iyong ministry, mananatili ka sa iyong simbahan, mananatili kang anak sa pananampalataya. Buang-buang pinag-iisip mo. Preach the word. Season or out of season. Maganda o masamang panahon. Hindi naman sinabi ng Bible, mangangaral ka lang kapag magandang pakiramdam mo. Mas masarap nga mga mangaral sa panahon na hindi maganda ang nararanasan mo. Sabi ni Paul, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Kasi kahit may kahinaan siya, kahit nangihina siya, pinalalakas siya ng Espiritu ng Diyos. O ngayon, okay na uli. Nandyan ka na naman. Hindi matitigil yung pagsubok sa buhay mo. Diba? Kapag tapos na yung problema, tapos na, magpapakita na naman yan. Quitter. Hindi yan tinatakbuhan. Ino-overcome yan. Pinapanalunan yan. Okay? Kaya kung ang pananampalataya mo ay nasa kawalan, dapat liwanag, mag-exhibit, magpakita ng katotohanan ng iyong pananampalataya. Yan ang iyong tatandaan, kapatid. Kaya when faith is in the fire of discouragement, faith na nandun sa point na ayaw mo na, sa kamatayan, na sa pagkawasak, di ba? Hallelujah. Pero makikita mo, yung tatlo na to, hindi sila tumalikod sa pananampalataya. Kaya, napakatindi. Grabe. Hindi ko ma-imagine paano nila yung I can imagine. Hindi ko maisip. Gusto kong isipin, hindi ko maisip paano nila yung ginawa. No? Yung ihagis ka sa pugon. Ang hirap nito. Ma-imagine mo. Imaginein mo. Ihulog ka dun sa pugon. Nakatali ka pa. Pero grabe. Ninangamoy usok, hindi. Means, kapatid, wala pa sila dun sa pugon. Kasama na nila ang Panginoong Hesus, kapatid. Hindi pa ito nag-a-appear sa paningin ng hari, pero kasama na nila ang Panginoong Hesus. Sumasa kanila na ang Diyos nung sila ay nag-stand sa pananampalataya. Nag-appear lang ang Diyos sa paningin ng hari nung nasa pugon. Tatlo lang yung inihagis natin. Bakit apat na? So means, kahit na sa anumang sitwasyon ka, kapag nag-stand ka sa pananampalataya mo kay Jesus, kasama mo ang Diyos. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kasama kita. In a moment na ikaw ay nag-stand at sabihin mo, sumasampalataya ako, nandyan ang presensya ng Diyos. Yun man talagang totoo eh. Makikita mo na ang Diyos, yung presensya niya, nag-appear sa sitwasyon mo kapag tapos na eh. Tama po?
Pero sa kasalukuyan, hindi mo makita eh. Natatakot ka, nag-aalinlangan ka. Pero believe ka dito, ahanga ka sa pananampalataya ng tatlo dahil hindi man nila nakikita literally sa kanilang mga mata. Pero alam nila, God is with us. God is with me. Pangako yun ng Diyos. Okay? Hallelujah. Kaya anong naging result ng kanilang pambihirang pananampalataya? Ano ang naging bunga? Wala. Kinuha uli sila sa pugon. Ganyan din sa buhay natin. Kaya sabi ni Adrian Roger, do you know when this world is going to start having respect for the Lord Jesus Christ, the God of the Bible? When you and I, by the grace of God, stand alone. Kaya para daw irespeto, magkumpisang respetuhin ang Panginoong Yesus sa mga buhay natin, lalo na sa panahon natin ngayon. Kapag ikaw at ako, makita nila na nag-i-stand tayo sa pananampalataya. Switch on your faith. Amen. Kahit na maraming pagsubok, hayaan mo lang manatiling nakaon ng iyong pananampalataya. Dahil sa panahon ng kadiliman, sa panahon, hallelujah, ng problema, matinding labanan, discouragement, ang magniningning ay ang ilaw ng iyong pananampalataya. At makikita yan isang araw ng mga tao, ng mga mahal mo sa buhay na walang faith. Makikita nila ang ilaw ng iyong pananampalataya, ng iyong paninindigan. Respetuhin nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Bakit kanila inuusig? Kasi hindi sila nagbibigay ng respect sa'yo, sa iyong Diyos. Bakit ganun ka nalang hadlangan ng ate mo, ng kuya mo, ng magulang mo, ng kaibigan mo, o kahit na sino man? Kasi hindi nila nire-respeto ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi sila yung mga tao walang Diyos sa buhay. Magpapapunta ka ng worker para ipagpaalam pa, magkagalitan nila yung worker. Dahil hindi nila nire-respeto ang Diyos na meron ka. Yung pananampalataya na meron ka, hindi nila nire-respeto. Palalayasin ka nila. Isipin mo, bago ka magsimba, pagod ka na, pinaglinis ka ng buong bahay, payagan ka lang magsimba. Hindi nila nire-respeto ang pananampalataya. Samantalang yung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, hindi ka naglilinis ng bahay. Ngayon, nagpapakalipin ka, makasimba ka lang. Wow. Galit ako dyan eh. Para ka pasimbahin, papaguring ka muna. Hindi nila nire-respeto ang Diyos. Tama? Kaya dapat makita nila na tayong mag-stand sa ating pananampalataya. May nagsabi sa akin, nagalit sa akin dahil yung anak niya, gabi na raw umuwi. Sabi niya, ipapabarangay ko yan si pastor. Barangay mo, mapit ka dito. Dito. Para sasabihin ko doon sa barangay captain, kung ano yung buhay ng anak niya nung wala pa sa simbahan. Ha? Ito ba, alam niyo ba, ng buhay itong kabataan na ito, okay, ay malapit na maging sakit sa ulo ng amparo. Mabuti na lang, na-win yan. Okay, ngayon, ang dahilan na lang, ang problema na lang dyan, umuwi ng gabi. Natural. Alang umuwi ng umaga yan. Gabi ang simba. Oh. Okay? Kaya kailangan natin mag-stand sa ating pananampalataya. Kamatakot. Sabi mo sa katabi mo, kamatakot. Pag nag-stand ka dyan, kikilos ang Diyos. May mangyayari. Ang faith,
may mapangyayari sa ating pamilya, sa ating buhay. Sipin mo, yung mga milyong-milyong mga tao na lumuhod, wala silang nagawa. Hindi nila mababago ang hari. Pero dahil sa faith, nung 3, nung 4, nabago nila ang isip ng haring Nabukadnezar. Sabi nila, sirain niyo yung rebulto na yan. Dahil ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego at ni Daniel, ang kataas-taasang Diyos na buhay, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Tingnan mo, sa pamilya mo, bakit hindi ma-recognize si Jesus? Kasi hindi ka nag-i-stand sa iyong pananampalataya. Sunod-sunuran ka sa mga unbeliever mong pamilya. Yun ang totoo. Sabi ko doon sa isang nanay, punta sa simbahan, bakit alam mo yung mga damit mo? Pastor, pinalayas ako ng asawa ko. Bakit? Lasing. Sabi ko, umuwi ka. Siya ang palayasin mo. Ikaw galing ka sa simbahan, naglilingkod ka sa Diyos. Siya nagiinom, naglalasing. Siya ang dapat mong palayasin. Nakapuyan. Opo, Pastor, uwi po ako. Pagbalik. Yung asawa naman ng banyo. O ba't na dito ka? Pastor, pinalayas ako ng asawa ko. Sabi mo daw. Sabi ko, naglalasing ka eh. Ikaw yung naglilingkod sa Diyos, ikaw yung susunod-sunod sa mga unbeliever. Pag sinabing, umuwi ka na, uwi ka rin? Ay, hindi pwede yan. Amen? Hindi pwede. Hallelujah. Manindigan ka sa iyong pananampalataya. Eh, nasa iyo yan. Nasa iyo yan. O habang buhay ka paalipin sa mga taong walang pananampalataya, nasa iyo yan. Utos-utusan ka niyan. Hadlangan ka, pahirapan ka. Totoo yan. Sipin mo, palinisin ka ng buong bahay, alipinin ka bago ka pasimbahin. Alukuhan yan. Paano nila i-respeto ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Diba? Bubuli-bulihin ka lang nila. Hindi pwede yan sa mga lingkod ng Diyos. Sa Bible, may mga anak ng mga naglilingkod sa Panginoon. Niloloko-loko nila si Esteban. Kalbo, panot! Ano nangyari sa mga bata? Patay. Kinain ng mabangis na hayop. Hindi pwede yun. Nalingkod ka ng Diyos. Binibiro-biro ka. Pastor ka, binabatukan ka ng disciple mo. Subukan mong gawin yan sa akin. Diretso ka impyerno. May bigwas ka pa. Nangangaral ako, lulukuhin mo ako. Nire-rebukein kita. Huwag mo yung gagawin dahil ang Diyos ang makakalaban. Amen? Hallelujah. Kaya nga mayroong vlogger sa Facebook, panood ko eh. Biniran niya yung isang pastora. Sabi ko, pinapaekse mong buhay mo. Ang saya-saya ng pagbablog mo eh. Ganda ng mga content mo. Pati yung pastora, pinatulan mo. Iksing buhay mo. Tamo to si Chitae. Si Rene Requestas. Diba? Palagi niya, tuwing mag-ano siya ng mga pelikula niya, palagi niya dinadamay ang pangalan ng Diyos. Hindi ang aga namatay. Diba? Hindi nila nire-respeto eh. Pipiliin mo, yung mga bibiruin mo. Tandaan mo. Kaya kailangan mo mag-stand. Huwag tayo sunod-surunan sa mga hindi mananampalataya. Hallelujah. Lalo na pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay binigyan ni Lord ng authority and power. Tapos ang masusunod, yung walang power. Kaya, ano ang result? Nag-stand sila. Buong bansa. Sipin mo.
Kaya lang, pabago-bago kasi siya eh. Hari siya. Di ba? Hanggang sa ginawa yan ng Diyos, si Nabucodonosor, naging hayop. Tao na ginawa ng Diyos na hayop. Ang buhay niyan eh. Diba? Kaya, yung pananampalataya mo, nasa fire of discouragement, hindrances, di ba? Mga pangangailangan, karamdaman, kapatid, exhibit mo ang iyong pananampalataya. Stand. Take courage. Okay? Take courage. Sabi mo sa katabi mo, take courage. Okay? Hallelujah. Huwag kang manlupay-pay, manlumo. Hindi yung first option mo, kapag nasa pressure ka, ang first option mo, iiwan ng ministry. Wala. Mali ang iniwan mo. Sabi ko nga sa isang kabataan, tatrabaho siya, isang worker, tatrabaho siya. Sabi ko sa kanya, nagtatrabaho ka, pinababayain, paunti-unti mong pinababayaan ng ministry mo. Ito tandaan mo. Kapag nawala ka na sa church, nawala ka na sa ministry mo, yung trabaho mo, hindi yan mag-i-stand sa'yo ng matagal. The moment na nawala ka, connection mo sa ministry mo sa church, sa lahat, hindi magtatagal yung trabaho mo, mawawala din yan sa'yo. Para kang prodigal son. Pag mawala na sa iyong lahat, babalikan mo yung iniwan mo. Kaya nga sabi, huwag mo ibigay sa aso. Kasi pagkatapos niyang isuka, kakainin niya uli. Huwag ganing maging ganun. Huwag maging parang asong ugali natin. Amen? Kaya sabi ng Biblia, si Jesus nagsabi niya, na huwag mo ibigay sa mga taong na, oo, tapos babawiin. Yung yes, manatiling yes, at makonvert sa amen. Ganyan ang faith. Hindi uurong, hindi susulong. Hindi, sulong, urong. Walang mangyayari sa'yo. Kaya sabi ko sa kanya, kaya yan nag-stand niya ng ganyan, dahil nandiyan ka dito ka sa Panginoon eh. Pero tanggalin kong lahat sa'yo. Patay ka. Tanggalin mo yung tubig sa isda. Patayan. Diba? Hindi mo magagamit yan. Eh? So, maintindihan natin yun. Kaya, unang bagay na dapat nating i-apply sa buhay na igniting the Pentecost fire. Kailangan natin i-ignite, sindihan, apuyan. Dapat ang apoy manatiling nag-aapoy. Manatiling, hallelujah, talagang yung kanyang flame, yung kanyang apoy, talagang naglalagablab. Hindi yung apoy na lang ng kandila, kundi dapat wildfire. Dapat ganyan, kapatid. I-ignite mo yung Pentecost fire. When the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing in a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separate came to rest on each them. Acts chapter 2, yan yung nakaraan. Yung tongues of fire. Kaya kahit saan ka magpunta, nag-i-ignite ang apoy ng iyong pananampalataya. May himala sa buhay mo. Mayroon, hallelujah, mga taong makakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Amen! Huwag palamig-lamig! Sabi mo sa katabi mo, huwag ka manlamig! Ay, nako. Sabi ko sa'yo, anong sabi ni John Wesley? Get on fire for God, and men will come and see you burn. Ang mga tao, habulin mong mga tao, lalayo yan. Gusto mo ang mga tao lumapit? Dapat makita nila na ikaw ay nagbe-burn a flame sa iyong pananampalataya. Get on fire for God. Yung pangangailangan mo, kapatid, pag yan ang pokosan mo, hindi yan matatapos. Amen! Kapag nandun ka nakatingin sa wala kang pera, wala ka nang pera, doon ka pa nakatingin sa wala. Walang mangyayari sa'yo. Get on fire for God. Wala kang trabaho, dapat araw-araw na sa simbahan ka. Maaga pa lang
gumigising ka na, naglalakad ka na papunta sa simbahan, lumuluhod, umiiyak, nag-aapoy sa iyong faith at makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Yung wala ka nang trabaho, tamad ka ba? Tanghali ka pa mag-attendance. Wala kang house church. Wala kang delegates. Wala kang soul winning. Wala ka ng trabaho. Tapos kapag dumaraan ka, may mga naririnig kang salita, nangihina ka. Kasalanan mo yan kasi nagpakahina ka. Tumating ka sa time na wala kang trabaho. Get on fire for God. Yun na yung pagkakataon mo eh. Kasi wala nang humahadlang eh. Hindi. Kung kailan ka walang trabaho, walang hadlang, gala ang pinagagawa mo. Wala kang pasok. Ito yung ko eh. 3 buwan ka pang walang pasok. 4 na buwan wala ka pang pasok. Ang iniisip mo, paano kumita? Wala, di ka magtatagumpay dyan. Isipin mo, paano ka makapagbukas ng mga gawain? Paano ka makakay ng kaluluwa? Paano ko mapalago ang paglilingkod ko sa Diyos? Paano ko magawang kalooban? Habang hindi pa ako nag-start magpasok, habang hindi pa ako nakaka-enroll, kailangan mo ng himala. Kailangan mo ng pag-stand sa iyong pananampalataya, lalo na't ang tuition mo ay impossible. Amen! Iwan sa mga estudyante. Walang pasok ang pinagagawa. Tulog. Walang mangyayari sa buhay mo. Ako nang magsasabi sa'yo. Kayo mga babae, kayo mga lalaki, nakita ko na kayo. Noon pa, bata pa lang ako, nakita ko na yung mga ganyang estilo. Nakita ko na ang ganyan na paglilingkod. Nasaan na yung mga kagaya nyo noon? Nasaan na sila ngayon? Yung mga kagaya nyo ngayon, noon. Wala na sila sa paglilingkod. Hindi sila nakasabay sa pagbabago, sa pagiging modern ng kaharian ng Diyos. Saan na sila? Wala na. Ang iba, kapatid, hindi na makakilos, hindi na makagalaw. Dahil sa karamdaman. Ang iba patay na. Kung ganyan ang estilo mo, diba? Paglilingkod, kita na yun. Kita ko na. Paglilingkod ni Nanoy, nakita ko yan. Nakita ko na yun, noon pa. Paglilingkod ni Mark, nakita ko na yun, noon pa. Yung ganyan, paglilingkod mo, na lalamig, iinit, lalamig. Kita ko. Walang paglago yan. Walang pagbubunga yan. Kahit sa personal mong buhay. Ang iba, nakapagpamilya na lang sila, kapag asawa, may mga anak nila, hindi naglilingkod sa Diyos. Totoo yun. Wala na. Kanilang mga apo, wala na. Napariwara ng landas nila. Nawala sila sa line ng apoy. Nawala sila sa line ng apoy. Kailangan make a difference. Get on fire for God. And men will come and see you burn. Lalapit sila, titignan nila kung paano ka nag-aapoy sa pananampalataya. Yung ganyang estilo nyo. Estudyante pa lang kayo. Problematic na kayo sa pamilya nyo. Hindi maaayos ang problema mo sa pamilya mo hanggat wala kang ginagawang kakaiba para mabagong kalagayan mo. Hindi ka pa pamilyado, binata't dalaga ka pa lang, struggle ka na sa iyong commitment sa ministry mo. Practice pa lang, struggle ka na. Dapat dyan pa lang. Sisiw lang yan sa'yo. Basic lang yan eh. Hallelujah. Tiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Pinabayaan ba kami ng Diyos? Yung kami nagpabaya, kapatid,
nung sila ay nagpabaya, doon sila napahamak. Pero hanggat naglilingkod ka sa Diyos, ang sabi ng Peter, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Amen. Pero pag ikaw, nagpabaya ka sa ministry mo, doon. Nagpabaya ka sa paglilingkod mo, doon. Pero hanggat nananatili ka, hindi ka pabayaan ng Diyos. Oh, totoo yan. Amen? Oh, pag ayos, okay ka na. Pag okay na, ayos, sige, hayo uli. Wala. Tandaan mo, bumilang ka lang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan uli. Pagsubok na naman dadating sa'yo. Trouble na naman dadating sa'yo. Kasi bakit? Hindi mo naman na-overcome eh. Nag-iiba lang ng anyo. Pero parehas pa rin. Gusto mo yung trouble, matigil sa'yo, talunin mo siya sa iyong pananampalataya. Kaya dapat, get on fire for God. Kaya ang ating church, kung mapapansin mo, biyaya at abag ng Diyos mula noon hanggang sa maglalabing 3 taon, palagi pa rin tayong gumagalaw, kumikilos. Hallelujah, nakasalang pa rin tayo sa pugon ng Holy Spirit. Hallelujah, gumagawa pa rin tayo ng mga gawain para sa Panginoon. Lumuluhod, nagmamakaawa, nagpapakumbaba, nag-aayuno, nag-house church to get on fire for God. Huwag mawala ang apoy. Paglilingkod mo sa Diyos. Personal fire. Personal. Hindi yan asuan na isa lang. Personal. Meron kang personal na apoy sa iyong buhay. Amen? Meron kang personal. Huwag mong bawasan ng pagdalo mo sa Diyos, sa gawain sa church. Kung nakaraang taon, halos lahat binadaluhan mo. Ngayong taon, dapat mas dinagdagan mo. Hindi binabawasan. Hallelujah. Kasi ba't binabawasan? Kasi pinagpala ka na eh. Hindi naman binabawasan yan kasi nahihirapan ka eh. Kaya nakaraang taon, halos mga gawain nandyan ka kasi hirap ka eh. Amen? May hinihingi ka sa Panginoon eh. Kaya kahit lakad, kaya kahit nagkukommute, sige, nandyan. Eh ngayon may sasakyan na. Ay, walang gas. Wala akong panggas. Ano na hadlang? Alam ko yan. Kasi na-overcome ko na yung isipan na yan. Anong isip? Wala akong panggas. Ha? Ay, maulan. Wala akong kapote. Yung pastor, di dumalog jubil kasi walang kapote. Kapote o kamote? Kamote. Hindi talaga. Kahit anong bigyan mo yan ng isang mega church. Ubus yung mega church na yan. Kasi binigay mo, kamote. Ayan? Biyayat at tabag ng Lord. Si Lord lang mapapurihan for the sake ng gawain na ito. Pinagkatiwala sa amin ang ministry na ito. Walang disciple. Walang worker. Wala! Walang building! Isipin mo yan? Umpisa ka nang wala. Meron nagsisimba, may mini-introduce sa'yo nagsisimba, pero mga backslider. Namumuhay sa kasalanan. Mabuti pa ang unbeliever sa backslider. Nag-umpisa kami, Pastor Roman. Silang house church namin. Tapos may nirekomenda sa amin mga dumadalo na. Pero mga backslider. Sabihin mo? Oh. Kung kamote ako, hanggang ngayon, nasa kamotehan ako. Diba? Hallelujah. Hindi ka natatakot eh. Get on fire. Yan lang susi. Mga disciple, gusto nyong pagkilos sa buhay niyo? Gusto nyong
mapabilis ang proseso sa buhay mo, get on fire. Pabawas ka ng pabawas. Diba? Dating may midweek ka, dating may Sunday evening ka, dating may youth festival ka, dating wala. Nakaraang taon meron, ngayon taon, bagong taon 2024, wala. Ang hirap niyan sa 2025. Sabihin ko sa'yo. Kung maganda yung naging bunga ngayon, gumanda-ganda, tumaba-taba ka, pumuti-puti ka, nakakakain ka na, nakakalabas ka na, nakakapunta ka na sa mall, kapag may mga event, nakakakain ka na, hindi ka gaya yung nag-umpisa ka. Kaya nga sabi ko nung Sunday simula nung ikaw ay naging anak sa pananampalataya sa pamamagitan namin, kapatid, nagbagong buhay mo. Kaya sabi ni Apostle Paul, nung pinagpala ka, huwag kang magmayabang, huwag kang maging arrogante. Yun naman talagang totoo Amen? Ibig sabihin, nung kami ay naging magulang mo sa pananampalataya ang buhay mo noon, at kami ngayon, ang tumatayong magulang mo sa pananampalataya, nagbago, pinagpala ka ng Diyos. Makikita mo ang pagpapala ng Diyos Makikita mo ang provision ng Diyos sa iyo Bakit? Kasi, nandoon ka, nilagay ka ng Diyos. Hallelujah. Sa mga lingkod niya na mayroong apoy. Ba't hindi nangyayari yun sa'yo noong una? Kasi umahawa yan Na-empower yan Kaya get on fire. Hindi yung nagpapawas ka ng gawain. Hindi tayo nagbawas ngayong taon. Nagdagdag tayo ng gawain. Ano ba yung palakpak nyo? Palakpak ng backslider yan. Klaseng disciple ka. Huwag ka nang dumalo sa discipleship pag ganyang palakpak mo. Walang apoy. Amart? Palakpak pa lang, may apoy na. Palakpakan natin ang Panginoon. Pentecostal. Palakpak ng Pentecostal. Hindi yung makalaman yung palakpak mo. Mahalay yung palakpak mo, mahalay. Dapat may puspos. Hallelujah. Kasi para hindi ka maging sakit sa ulo dito sa simbahan. Hindi maging pagpapala ka sa simbahan. Kaya dapat maging maapoy ka. Kapag ikaw ay puspos, maapoy ka, hindi ka chat ng chat, hindi kung sino-sino pinag-chat-chat mo na babae. Ang hinahanap mo yung i-chat-chat. Hindi yung gumagawa ka ng ano-anong mga account. Hindi yan nanganapin mo mga lalaki na nasasagutin mo, na babagay sa'yo. Hindi! Hindi yung bubulihin mo, yung dating bakla na naging lalaki, bubulihin mo kasi ikaw lalaki, sasalin sa'yo yung kabaklaan. Ano mo Biru-biruin nyo yung binago ng Diyos. Biru-biruin nyo yung dati niyang buhay. Daig mo pang demonyo Pag sa'yo yung espiritu na yan lumipat sa'yo, tignan natin, mag-lipstick ka din. Dapat wag mong bulihin. Ang gawin mo, papurihan mo ang Diyos sa buhay niya. Dahil yung dating pusong babae, ngayon ay pusong Gideon na. Pusong mandirigma na. Puspos na ng apoy. Amen! Hindi yung binubuli mo. Demonyo lang yun. Imbis na makita mo ang kalwalatian ng Diyos, tutuksuin mo, bubulihin mo. Demonyo lang gumagawa niyan. Kaya ka ang mga Kristiyanong hindi puspos, hindi maapoy sa paglilingkod, walang ibang ginawa sa simbahan kundi magpasaway. Laging huli. Totoo. Diba? Disciple ka, nagpapahuli ka. Maaga ka nga para makapanalangin. Kasi wala kang apoy.
ialangin mo. Walang pangkapangyarihan ang pananampalataya mo kasi nanlalamig ka. Sabi ni John Wesley, get on fire for God. Yan ang ating tatandaan. Kaya sinasabi ni Paul sa Romans 12:11, being fervent in spirit. Okay? Hallelujah. Manatili, maalab, taimtim sa Espiritu. Hindi nagbabago. Kundi ang pagbabago ay mas paganda ng pagandang pagbabago. Tama? Hindi ng panlalamig na pagbabago. Pag nanlamig ka, kawawa ka. Anong sabi ng Revelation 3 verse 15 to 16? I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Sabi ng Diyos, isusuka kita. Kasi hindi ka maapoy, hindi ka rin malamig. Maligamgam ka. Hindi pwede sa Panginoon ang maligamgam. Pangit sa panlasang maligamgam. Diba yung init na init ka na? Init, sobrang init sa labas. Kasi inom ka ng maligamgam. Hindi mapapawi yung init. Hindi mapapawi yung uhaw. Tama? Ayaw ng Diyos na maligamgam, lukewarm na pananampalataya. Ang gusto ni Lord, dapat on fire na pananampalataya. Amen! Kaya mo bang mapatanatili yan? Kaya yang mapanatili. Bakit? Makikita na natin yung mga nauna sa atin hanggang sa pagpikit ng kanilang mata, ni hindi nang lamig ang kanilang pananampalataya. Diba? Si Peter, nakapako na ng pabaliktad, nangangaral pa ng ebanghelyo. Si Pablo, habang nakakulong, sumulat ng napakaraming sulat, at ngayon may Bible tayo ngayon. May Paul Epistle, kapatid. Hallelujah. Si John, nilagay sa Patmos, na kung saan wala talagang kausap o sino man, na isulat niya ang revelation. Nandun ang apoy, nandun ang kapuspusan. Si Shadrach, Meshach at Abednego, inihulog sa apoy. Mas lalong nagningning, nag-exhibit ang pananampalataya. Ganyan ang palakpak ng may apoy, na may kasamang praise the Lord. Totoo yan. Yung mga hindi pumapalakpak, hindi nakaka-receive yan ng salita ng Diyos. Delikado yan. Bakit? May problema yan. Ako ikaw, ano sa'yo lulundag yung espiritu mo Alam mong word of God. Alam mo yan. Kaya sabi, susuka ka ng Diyos. Kaya, ito isang natutunan ko. Minsan ako makulit ako Minsan yung inaalis ng Diyos, binabalik ko Pipray ka, Lord, magbangon ka ng ganyan, ganito, Lord. Magbabangon yan si Lord. Ang gagawin niya, para makapagbangon yan, mag-aalis yan. Yan ang nature yan. Mag-aalis yan. Ikaw na pastor, makulit ka. Yung mga inaalis ng Diyos, pababalikin mo. Pababalikin mo. Problema mo. Isang bagay na tutunan ko. Isang bagay na tutunan ko. Sabi ng Lord, pray ka ng pray na ganyan, tapos yung inaayos ko, pinapabalik mo naman. Okay? Kagaya ng palabas na Evans Almighty. Itawag siya. Hango yung sa kwento ni Noah. Okay? Lahat na ng gagawin niya, ipagtayo niya sa modern world ng arka si Lord. Okay? Kaya ginawa, hindi siya sinuporta ng asawa niyang babae. Ginawa ng asawa niyang babae, iniwan siya. Pero maganda dito kay Evans, tinuloy niyang ministry. Sinama nung babae yung mga anak. Siya na lang mag-isa tumutulong. Kasama niyang tulong yung mga hayop. Kaya ang sabi ni Lord, kung hindi ka tutulungan ng tao, tutulungan ka ng creation ng Diyos. Totoo yan. Di habang nagpapanday siya, nag-stop over yung asawa niya, sama yung mga anak. Habang nagkakape, kinausap siya ng Diyos.
Yung waiter si Lord. Ganyan. Sabi ni Lord sa kanya, may problema ka ba? Lalo iniisip mo. Kasi nagsabi niya sa ganyan-ganyan. Sabi ni Lord sa kanya, huwag mong iwan siya, tulungan mo. Bumalik. Sama yung mga anak, balik siya. Tinulungan niya si Evan, natayo yung ark. Doon pumasok sa isip ko, kinatagpo ko ni Lord Ang Diyos ang bahala sa mga taong umaalis sa simbahan. Siya ang mag-aayos, siya ang kakausap. Sa mga tumitigil hayaan si Lord ang kakausap niya. Kaya sabi ko, Lord, sorry sa pakikialam ko, ha? Kaya ang dapat mong gawin, pagpunan mong pansin yung mga bago. Get on fire. Kaya, ang pananatili, ipinakikiusap yan sa Diyos. Lord, hindi contractual yung aking pagme-ministry, ha? Ayoko po ng 5 years contract lang. Ha? Sa Innovation Dancer, lahat kayo, halos 4 years na. Oh, Lord, hindi hanggang 4 years lang to, ha? Hindi hanggang 5 years lang, ha? Hakim, ilang taon ka na? 3 years ka pa lang dito, di ba? Oh, Lord, hindi hanggang 3 years lang, Lord, kundi hanggang langit na paglilingkod, Panginoon. Ang isinusuko ko sa iyo, ang inihiling ko ay hanggang langit na, Lord, na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kung nakikita mo sa darating na panahon na manlalamig ako, ngayon pa lang kunin mo na ako. Oh. Diba? Tandaan natin, isa na lang ang pag-asa natin. Isa na lang ang pag-asa natin, yung ating kinabukasan. At ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Huwag mong hayaang isuka ka. So, paano natin mapanatiling maapoy ang ating espiritu? Ito, paano natin mapanatili? Number 1, feed the flames with the Word of God. Matthew chapter 4, verse 4, Jesus said that man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Means, your daily devotion. Bakit kayo pinagdi-daily devotion? Nasa'yo yan kung dinadaya mo yung daily devotion mo. Kinaka-copy-paste mo lang, nagko-confirm ka, tapos hindi ka nasa'yo yan. Kasi kung hindi ka talaga devoted daily, kaya nga daily devotion, you are devoted to Jesus daily. Si Shadrach, Meshach at Abednego, si Daniel, meron silang daily devotion. Kaya nung dumating ang faith nila sa apoy, buo ngayon ng daily devotion. Bakit sila nag-i-stand? Kasi matagal na panahon, araw-araw, devoted sila sa Diyos. Sa'yo yan. Ayaw mo mag-devotion? Tapos gusto mo ng pagbubunga? Gusto mo ng paglago? Malabo yun. Nag-uumpisa yan sa daily devotion. So, paano ka mapanatiling maapoy? Okay? Feed the flames with the Word of God. I-feed mo yung apoy na sa puso mo ng salita ng Diyos. Alam mo, 1 verse nga lang 2 verses sa buong isang araw di ba? Ay puro trabaho lang pinagagawa mo. Sipin mo, madaling araw na may nagpo-post pa, may nagde-devotion pa. Wala. Wala kang nakikita. Wala kang pangitain sa buhay. Hanggang dyan ka lang. Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka nagugutom, sabi diyan. Nagugutom ka, searching the scripture for the voice of the Lord within their pages. Sipin mo. Hallelujah. Kaya, sa Word of God, yan ang nagpapanatili ng apoy. Ba't ka maapoy? Because of the Word of God. Feed the flames. So, para manatili kang maapoy, Word of God. Sino dito, araw-araw nagbabasa ng Bible, nagde-devotion? Taas kamay ng mga nagde-devotion. Oh. Diba? Meron tayo niyan sa YJAB at saka sa Radicals. Biyaya yan ng Diyos. Hindi mo gagawin. Ano mangyayari sa'yo? Ayaw mo sumunod. Number 2, stoke the furnace with prayer. Gatungan. Stoke means gatungan. Gatungan mo. Yung pugon
Sa panalangin. Gatungan mo ng panalangin, ng panggatong ay ang panalangin. Hallelujah. So sabi diyan, there are three things we need to a blazing fire: fuel, oxygen, and heat. Okay? Prayer is the oxygen we use to stoke the flames high. Para mas lalong tumindi ang apoy, kailangan mo lagyan ng oxygen. Sabi diyan, yan yung prayer. Amen. Sabi diyan, spending time in prayer is spending time in the presence of God, and the presence of God is the air that our souls need to be on fire. Sabi ni Oswald Chambers, prayer is the vital breath of the Christian, not the thing that makes him alive, but the evidence that he is alive. Yung panalangin is evidence na tayo ay buhay. Kapag nagpipray ka, you are alive. Yan ang iyong tatandaan. Kaya sa'yo yan. Wala kang pananagutan kahit kanino man. Kung hindi ka nagde-daily devotion, nagpe-prayer, personal mo, magbe-benepisyo niyan. Tandaan mo yan. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. When we pray, we are breathing. Subukan mo nga, wag huminga. Hindi mo kaya. Patayin mo ang sarili mo sa hindi paghinga, hindi mo kaya yon. Hindi ka hinga na isang oras, hindi mo kaya yon. Ha? Number 3, worship the Lord with extravagance. Okay? Pupurihin mo ang Panginoon with extravagance. Ibig sabihin ng extravagance, na merong karangyaan. Okay? Hallelujah. Ibig sabihin yan, merong karangyaan, merong, namin, ay, luho, what naman? Worship the Lord. Beyond our comfort zone. Sambahin mo ang Panginoon sa iyong pagsasakripisyo. Sabi ko sa Innovation Dancer, ang ginagawa niyong walang pagsasakripisyo, wala kayong matatapos. Ang isang bagay para matapos, kailangan mo ng pagsasakripisyo. Si Jesus, once and for all, minsan lang siya nagsakripisyo. Pero habang buhay na benepisyo. Amen! Ipapractice ka kung kailan available. Lahat kayo available na 9 p.m. Siyempre, tapos na lahat Diba? Matatapos ka madaling araw. Sino magmumukhang may kasalanan? Ang ministry, ang church. Bakit ang church? Hanggang madaling araw, nagpa-practice pa din. Hindi kasalanan ng church yon. Kasalanan mo yon, no worker. Kasi hindi ka marunong magsakripisyo. Kung leader ka, handa ka magsakripisyo. Ganyan ang pagsamba. May pagsasakripisyo. At pang-apat, allow the Holy Spirit to move. Para manatili kang maapoy, may pagsasacrifice. May ginagawa ka. At hayaan mo ang Holy Spirit na kumilos sa iyong buhay. 1 Thessalonians 5:19, do not triple the Holy Spirit. Huwag mong papighatiin. Kundi hayaan mo ang Holy Spirit kumilos. Pang-5, do a spring cleaning of your heart. Para manatili ang apoy, totoo yan. Dapat laging malinis ang puso. Para manatili ang apoy. Pang-6, bring your flame closer to other flames. Yung apoy, huwag mong idikit doon sa nanlalamig. Yung apoy, ilagay mo doon sa tubig. Patayan! Tama? Yung apoy, ilagay mo doon sa nagyeyelo. Patayan! Sabi dyan, yung apoy, ilapit mo sa kasama niyang nag-aapoy. Para pag magkasama kayong nag-aapoy sa paglilingkod sa pananampalataya, like Shadrach, Meshach at Abednego, magkakasama silang nasa apoy, nandun ang banal na Espiritu Santo, nandun ang Panginoong Yesus. Isipin mo, ikaw mainit ka, sasama ka doon sa makamundo, sa makalaman. Hindi ka magtatagal, mamamatay ang apoy mo, mamamatay ang gana mo.
Kaya dapat ang kasama mo, yung mga nag-aapoy sa paglilingkod sa Diyos. Diba, ikaw, di ka nagmi-milk tea, sama ka doon sa mahilig mag-milk tea. Sigurado, magaging mahilig ka rin sa milk tea. Totoo yan. Ikaw na mahiyain, sasama ka sa makapal, bihira, mahawa yung makapal eh. Yung makapal talaga ang nakakahawa. Totoo yun. Kaya, huwag ka doon sa nanlalamig. Sabi mo, nanlalamig ka? Ay, sasamahan kita. Nako, patay ka dyan. Ni makipag-chat, wag. Amen? Wag. Number 7, start making your fire useful. Spiritual passion, gamitin mo. Start making your fire useful. Gamitin mo siya sa lahat ng activity mo araw-araw. Dapat nag-aapoy ka sa Panginoon. Amen. Dapat nandun ng devotion mo. Kahit naghuhugas ka lang ng pinggan. Pero umaawit ka, isipin mo naghuhugas ka ng pinggan, umiiyak ka sa presensya ng Diyos. Magpapasalamat ka ngayon, Lord, salamat sa pinggan. Meron akong nahugasan na pinggan. Lord, salamat sa bahay. Naglilinis ka ng bahay, pero napupuspos ka. Hindi yung naghuhugas ka ng pinggan, putak ka ng putak. Hindi naglilinis ka ng bahay, lahat na inaway mo. Lahat ng pinagsasabihan mo, mga tamad kayo. Mga wala kayong kwenta na kasama dito sa bahay, magsilayas kayo. Naglilinis ka lang, nagpapalayas ka lang. Kahit nagpapaligo ka ng aso, kumakanta ka araw-araw, magpupuri. Amen! Inis ka, araw-araw ako ay sasamba. Paano pinapatugtog mo bang naglilinis ka? Wordly song eh. Yeah, baby, yeah. Yeah, baby, yeah. Patay ka dyan. Hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Start making your fire useful. Kaya kahit nga pa ako kumain, start making your fire sa iyong pagkain. Lord, salamat sa pagkain. Hallelujah, na ibinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo to, makabusugan sa amin, Panginoon. In Jesus' name, Amen! Sa pagkain mo pa lang, sa paglalaba mo pa lang, you start making your fire useful. Isipin mo. Hallelujah. Anong sabi ng doktor kanina, expert, na number 1 ngayon na cause ng iba't ibang klase ng mga major na sakit? Ano? Maling pagtulog. Natutulog ka pero hindi quality. Maraming tao natutulog pero wala silang quality na pagtulog. Isipin mo. Amen? Pero paano ka matulog? Nag-pray ka? Ang sarap ng tulog mo. Ngayon, delikado, bakit? Ang cardiac arrest, dahil sa tao ngayon, ng mga Pilipino, hindi kagaya noon eh. Ngayon, ang Pilipino, humilig sa pagkain. Kaya dumarami ang nagkakakanser sa mga Pilipino, dahil nahilig tayo sa mga baka, sa mga pati, sa mga steak, sa mga beef. Inadapt natin yung ginagawa ng mga nasa ibang bansa. Kaya kahit saan dito sa palibot dito, puro pagkain. Kaya sabi, Lord, salamat. Sana na, wala akong pera. Bakit? Lord, kung marami akong pera, laman ako ng mga yan. Mabuti na lang, Lord. Isipin mo, kahit wala kang pera, nagpasalamat ka. Di ba? Para bago mo ako bigyan ng pera, na-realize ko na hindi ko aksayin yung pera, yung allowance ko sa mga milk tea na yan. Kasi pagkatapos yung inumin, nilalanggam naman ako. Ako yung ginawang gulaman nung langgam. Isipin mo, di ba? Ito lang, bago ako matapos. Yung milk tea, di ba? Meron yan. Ang tawag doon? Pearl. Pearl. Yung kinain mong pearl, lumabas sa paa mo. Nangitim din. Tama? Sobrang tamis. Di mo nangitim? Yung pearl, lumabas. Ano ba yung mga may diabetic, may itim yun. Mga pearl yun eh. Mahilig sa milk tea.
Okay? Mahilig sa milk tea. Kaya, start making your fire useful. Tindihan natin? Kahit saan ka. Nag-aaral ka, start making your fire useful. Start making. Bago ka mag-exam, manalangin ka mo. Hayaan mo sila mag-start mag-isa. Bahala kayo. Magpipray ako. Okay? Sa lahat. Start making your fire useful. Ito ay word ng Panginoon sa atin. Gamitin natin ito. Kahit nagme-ministry ka, hindi dapat talent, dapat apoy ang gumagawa. Amen? Find a personal firebrand. Okay? Number 9, spread the flame. Okay? Spread the flame. So, yon yung mga bagay na para mapanatili tayong maapoy. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat ngayong gabi.